Hi, grade 10 students. I'm Teacher Allen. Tatalakayin natin ang mga hakbang sa pagbuo ng community-based disaster risk reduction. Unang yugto, Disaster Prevention and Mitigation. Sa bahaging ito ng Disaster Management Plan, tinataya mga hazard at kakayahan ng pamayanan sa pagharap sa iba't ibang suliraning pangkapaligiran. Mula sa mga impormasyon na nakuha sa pagtataya, ay bubuo ng plano upang maging handa ang isang pamayanan sa panahon ng sakuna at kalamidad. Bakit kailangang mauna ang pagsasagawa ng pagtataya sa yugto ng prevention and mitigation? Ito ay dahil kailangang maunawaan ng mga babalangkas ng plano kung ano-ano ang mga hazard, mga risk, at sino at ano ang maaaring maapektuhan at masalanta ng kalamidad. Ang hazard assessment ay tumutukoy sa pagsusuri sa lawak, sakop, at pinsala na maaaring danasin ng isang lugar kung ito ay mahaharap sa isang sakuna o kalamidad sa isang partikular na panahon. Sa magitan ng hazard assessment, natutukoy kung ano-ano ang mga hazard na gawa ng kalikasan o gawa ng tao na maaaring maganap sa isang lugar. Sa pagsasagawa ng hazard assessment, dapat bigyang pansin ang pisikal at temporal na katangian nito. Pisikal na katangian ng hazard, pagkakakilanlan, pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang hazard at kung paano ito umusbong sa isang lugar. Katangian, pag-alam sa uri ng hazard. Intensity, pagtukoy sa lawak ng pinsala na maaaring dulot ng hazard. Lawak, pag-aaral tungkol sa sakop at tagal ng epekto ng hazard. Saklaw, pagtukoy kung sino ang maaaring tamaan o maapektuhan ng hazard. Predictability, panahon kung kailan maaaring maranasan ang isang hazard. Manageability, pagtaya sa kakayahan ng komunidad na harapin ang hazard upang mabawasan ang malawakang pinsala. Mahalagang maunawaan ng isang komunidad ang mga pisikal na katangian ng hazard sa kanilang lugar upang maging malinaw ang mabubuong hazard assessment. Bukod dito, ang impormasyon na may bibigay sa pagtukoy sa mga pisikal na katangian ng hazard ay magdudulot ng higit na ligtas na pamayanan. Bukod sa pisikal na katangian, mahalagang maunawaan rin ang mga temporal na katangian ng hazard. Frequency, dalas ng pagdanas ng hazard. Maaring ang hazard ay nagaganap taon-taon, isang beses sa loob ng 5 o 10 taon, o kaya ay biglaan lamang. Duration, pag-alam sa tagal kung kailan nararanasan ang hazard. Maaring ito ay panandalian lamang tulad ng lindol, sa loob ng ilang araw tulad ng baha, o kaya ay buwan tulad ng digmaang sibil. Speed of onset, bilis ng pagtama ng isang hazard. Maaring mabilisan o walang babala tulad ng lindol, o kaya ay may pagkakataon na magbigay ng babala tulad ng bagyo o baha. Forewarning, tumutukoy sa panahon o oras sa pagitan ng pagtukoy ng hazard at oras ng pagtama nito sa isang komunidad. Force, maaring natural tulad ng hazard na dala ng hangin, tubig tulad ng malakas na pagbuhos ng ulan, baha, pag-apaw ng ilog, flash flood, tidal wave, at storm surge. Lupa tulad ng landslide at lahar. Apoy tulad ng pagkasunog ng kagubatan o kabahayan. Seismic tulad ng lindol at tsunami. Gawa ng tao tulad ng conflict gaya ng digmaang sibil, rebelyon at pag-aaklas.
Industrial and technological, tulad ng polusyon, pasabog, pagtagas ng nakakalasong kemikal, at iba pang hazard tulad ng taggutom, tagtuyot, at pagsalakay ng peste sa mga pananim. Hazard mapping. Isinasagawa sa pamamagitan ng pagtukoy sa mapa ng mga lugar na maaaring masalanta ng hazard at ang mga elemento tulad ng gusali, taniman, kabahayan na maaaring mapinsala. Historical profiling or timeline of events. Gumagawa ng historical profile o timeline of events upang makita kung ano-ano ang mga hazard na nararanasan sa isang komunidad, gaano kadalas, at kung alin sa mga ito ang pinakamapinsala. Vulnerability at Capacity Assessment. Sa pamamagitan ng VCA, masusukat ang kahinaan at kapasidad ng isang komunidad sa pagharap sa iba't ibang hazard na maaaring maranasan sa kanilang lugar. Vulnerability Assessment. Tinataya ang kahinaan o kakulangan ng isang tahanan o komunidad na harapin o bumangon mula sa pinsalang dulot ng hazard. Capacity Assessment. Tinataya ang kakayahan ng komunidad na harapin ang iba't ibang uri ng hazard. Ayon kina Anderson at Woodrow, mayroong tatlong kategorya ang vulnerability. Una ay ang physical o material. Tumutukoy sa mga material na yaman tulad ng sweldo mula sa trabaho, pera sa bangko, at mga likas na yaman. Ang kawalan o kakulungan ng mga nabanggit na pinagkukunang yaman ay nangangahulugan ng isang komunidad ay vulnerable o maaaring mapinsala kung ito ay makakaranas ng hazard. Number 2, panlipunan. Tumutukoy sa pagiging vulnerable o kawalan ng kakayahan ng grupo ng tao sa isang lipunan. Halimbawa, mga kabataan, mga matatanda, mga may kapansanan o may sakit, at iba pang mga pangkat na maaaring maging biktima ng hazard. Kasama na rin dito ang pagiging vulnerable ng institusyong panlipunan tulad ng pamahalaan. Pag-uugali tungkol sa hazard. May mga paniniwala at gawi ang mga mamamayan na nakakahadlang sa pagiging ligtas ng isang komunidad. Bunga nito, nagiging vulnerable ang isang komunidad. Kung ang disaster prevention ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga hazard at kalamidad, sinisikap naman ang mga gawain sa disaster mitigation na mabawasan ang malubhang epekto nito sa tao, ari-arian at kalikasan. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang na dapat gawin bago ang pagtama ng sakuna, kalamidad at hazard na may layuning maiwasan o mapigilan ang malawakang pinsala sa tao at kalikasan. May dalawang uri ng mitigation. Una ay ang tinatawag nating structural mitigation. Ang halimbawa nito ay ang pagpapagawa ng dike upang mapigilan ang pagbaha, paglalagay ng mga sandbags, pagpapatayo ng mga floodgates, pagpapatayo ng earthquake-proof building, at pagsisiguro na may fire exit ang mga ipinapatayong gusali. Ang pangalawa naman ay ang tinatawag nating non-structural mitigation. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagbuo ng disaster management plan, pagkontrol sa kakapalan ng populasyon, paggawa ng mga ordinansa at batas, information dissemination at hazard assessment.
Ang ikalawang yugto naman ay ang tinatawag nating disaster preparedness. Madalas tayo nakakapanood ng mga patalasta sa telebisyon tungkol sa mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. Mayroon ding mga anunsyo sa radyo, sa mga pahayagan, at maging sa ating pamayanan tungkol sa mga gagawin natin kung sakaling tayo ay makaranas ng iba't ibang kalamidad. Ito ay ilan lamang sa mga gawaing nakapaloob sa ikalawang yugto ng DRRM Plan. Ang ikalawang yugto ay tinatawag na disaster response. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang o dapat gawin bago at sa panahon ng pagtama ng kalamidad, sakuna o hazard. Mahalagang malaman ng mga miyembro ng pamilya, ng mga mamayan sa komunidad, at maging ng mga kawani ng pamahalaan ang mga dapat gawin sa panahon ng sakuna o kalamidad. Dapat ring maliwanag sa bawat sektor ng lipunan ang kanilang gagawin upang magkaroon ng koordinasyon at maiwasan ang pagkalito at pagkaantala na maaari pang magdulot ng dagdag na pinsala o pagkawala ng buhay. Layunin ng mga gawaing nakapaloob sa yugtong ito: una, mapababa ang bilang ng mga maapektuhan. Pangalawa, maiwasan ang malawakan at malubhang pagkasira ng mga pisikal na istruktura maging sa kalikasan. At pangatlo, mapadali ang pag-ahon ng mga mamayan mula sa dinanas na kalamidad. Bago tumama at maging sa panahon ng kalamidad, napakahalaga ang pagbibigay ng paalala at babala sa mga mamayan. Ito ay may tatlong pangunahin. Una, to inform. Magbigay kaalaman tungkol sa mga hazard, risk, capability at pisikal na katangian ng komunidad. Pangalawa, to advise. Magbigay ng impormasyon tungkol sa mga gawain para sa proteksyon, paghahanda at pag-iwas sa mga sakuna, kalamidad at hazard. Ang pangatlo ay tinatawag nating to instruct. Magbigay ng mga hakbang na dapat gawin, mga ligtas na lugar na dapat puntahan, mga opisyales na dapat hingan ng tulong sa oras ng sakuna, kalamidad at hazard. May iba't ibang paraan ng bawat komunidad sa pagbibigay ng paalala o babala. Ito ay pinadadaan sa magitan ng barangay assembly, pamamahagi ng flyers, pagdidikit ng poster o billboard, mga patalasta sa telebisyon, radyo at pahayagan. Lahat ng ito ay ginagawa upang maging mulat at edukado ang mga mamayan sa uri ng hazard at dapat nilang gawin sa panahon ng pagtama nito. Ang ikatlong yugto ay tinatawag na disaster response. Sa pagkakataong ito, tinataya kung gaano kalawak ang pinsalang dulot ng isang kalamidad. Mahalaga ang impormasyong makukuha mula sa gawaing ito dahil magsisilbi itong batayan upang maging epektibo ang pagtugon sa mga pangangailangan ng isang pamayanan na nakaranas ng kalamidad. Nakapaloob sa disaster response ang tatlong uri ng pagtataya: ang need assessment, damage assessment at loss assessment. Ang need assessment ay tumutukoy sa mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad tulad ng pagkain, tahanan, damit at gamot. Ang damage assessment ay tumutukoy sa bahagya o pangkahalatang pagkasira ng mga ari-arian dulot ng kalamidad. Ang loss naman ay tumutukoy sa pansamantalang pagkawala ng serbisyo at pansamantala o pangmatagalang pagkawala ng produksyon. Ang damage at loss ay magkaugnay dahil ang loss ay resulta ng mga produkto, serbisyo at infrastruktura na nasira. Ang ikaapat na yugto ay ang tinatawag nating disaster rehabilitation and recovery. Tinatawag din ang yugto na ito na rehabilitation. Sa yugtong ito, ang mga hakbang at gawain ay nakatuon sa pagsasaayos ng mga nasirang pasilidad at istruktura at mga naantalang pangunahing serbisyo upang manumbalik sa dating kaayusan at normal na daloy ang pamumuhay ng isang nasalantang komunidad.
Ang halimbawa nito ay ang pagpapanumbalik ng sistema ng komunikasyon at transportasyon, supply ng tubig at kuryente, pagkukumpuni ng mga bahay, sapat na supply ng pagkain, damit at gamot. Kabilang din dito ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkakaloob ng psychosocial services upang mapadaling malampasan ng mga biktima ang kanilang dinanas na trahedya. Isa sa mga pamamaraang ginawa ng pamahalaan upang maipaalam sa mga mamamayan ang konsepto ng DRRM Plan ay ang pagtuturo nito sa mga paaralan. Sa bisa ng DepEd Order No. 55 ng taong 2008, binuo ang Disaster Risk Reduction Resource Manual upang magamit sa mga konsepto na may kaugnayan sa disaster risk reduction management sa mga pampublikong paaralan. Naunawaan mo sa araling ito ang iba't ibang yugto ng isang DRRM plan. Naging malinaw din sa iyo ang kahalagahan ng partisipasyon ng mga mamayan at lahat ng sektor ng lipunan sa pagbuo ng DRRM plan. Sa makatwid, dapat na maging aktibo kang kabahagi ng pagbubuo ng plano sa inyong lugar upang maging handa ang inyong pamayanan sa pagtama ng iba't ibang hazard at kalamidad. Muli, ito si Teacher Allen. Thanks for watching.